Balikan lang po natin ang kasaysayan sa usaping pangkapayapaan sa bakilan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista. Ang Communist Party of the Philippines sinatagpa noong pang December 1968 sa loob ng isang kubo ni Jose Maria Sison, isang UP College professor sa boundary po ng Alaminos, Bani at Mabini sa Pangasinan. Sunod na taon, tinatag naman ni Bernabe Buscano ang New People's Army sa Tarlac. Nagsimula po ito sa 60 miyembro lamang. Sa susunod na 55 taon, ang CPP-NPA ang naging pinakamatagal o pinakamahaba na communist insurgency sa buong mundo. May mga panahon na lumago talaga ito, gaya po noong taong 1987. Noong taong yun, tinatayang nasa 25,000 ang mga kasapi sa NPA. Pero taong 2022, ang estimate ng militar sa NPA ay nasa 2,000 na lamang daw. Sa nakarang 3 dekada, urong-sulong din ang usaping pangkapayapaan. Nagkaroon na po ng 40 negosasyon sa 6 na administrasyon at nagpirma na po ng 20 kasunduan mula sa negotiating framework hanggang sa safe conduct passes. Pero wala pa rin pinal na kasunduang pangkapayapaan. Sa umpisa ng bawat administrasyon, aarangkada muli ang usaping pangkapayapaan, pero matapos po ng 1 o 2 taon ay nauuwi muli sa bakbakan. Bakit po? Iba't ibang mga dahilan. Halimbawa, panahon ni Pangulong Erap, bumitaw ang mga rebelde sa usaping pangkapayapaan bilang protesta sa ratification ng Visiting Forces Agreement ng US at ng Pilipinas. Panahon naman ni Pangulong Benigno Aquino, gustong ipatigil ng mga rebelde ang conditional cash transfer. Isa pang naging balakid ang usapin ng tinatawag na political prisoners. Gustong pakawalan ng mga rebelde ang political prisoners, pero ayon naman sa gobyerno, wala namang ganun. Ang mga rebelde naman kasi ay kinakasuhan ng mga common crimes gaya po ng murder at ng illegal possession of firearms and explosives. Isa pa pong contentious issue ay ang pagsama sa CPP-NPA sa lista ng mga terrorist organizations ng gobyerno ng Pilipinas at pati na rin ng US. Dumagdag pa riyan ang pagpasa ng anti-terror law noong taong 2020. Pag pinagsama-sama mo ito, marami pa talaga ang kailangang pagkasunduan. At sa lagay na yan, kailangan pang pagkasunduan ang mga sumusunod: social justice issues, human rights, socio-economic reform, at pati political and constitutional reform. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.